Ay, magandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog, no? Mamaya magkulab tayo, maganda yung mga comments nyo, no? Magbigay lang ho tayo ng reaction dito. Tungkol dito hanggang sa ngayon, ICC pa ng ICC. Sabi, PH lawmaker resolution urging ICC cooperation, not an attack versus Duterte. Ano ba? Meron ho to, 6 hours ago po ito eh. Magbigay lang ho tayo ng reaction, no? Pakinggan ho. National Court's probe on the bloody drug war of the Duterte administration. 3 resolutions are currently filed in the House asking government to allow the ICC to investigate the brutal anti-narcotics campaign. But the lawmaker... The brutal anti-narcotics campaign. Talagang brutal naman kasi, di ba? Tuloy. Behind the move clarify the resolutions are not a form of retaliation against the former president. If we follow the rule of law, kung talagang susunod natin ang rule of law, kailangan tayo mag-cooperate sa ICC investigators. Meanwhile, the allies of former President Duterte continue to shrug off the development. Senator Ronald De La Rosa says... Ito mga alay ni Duterte talagang matibay. Ano sabi ni De La Rosa? Resolutions mean nothing as long as President Marcos does not act on it. The president says... Tibay ni Bato. Maski anong gawin niyo hanggang hindi sumasang-ayon si Marcos, walang kwenta kaya, sabi ni Bato. Tuloy. Senator Amy Marcos agrees. No. Paisa. Ipapasa pa daw yung ICC resolution na pakialaman tayo ng dayuhan samantalang mga korte natin na papatunayan naman na umaandar, malaya at matibay. Former Malacanang spokesperson Harry Roque. Umaandar, malaya at matibay, sabi naman ito si Amy. Hanggang ngayon, di nga mahuli si Bantag. Tsaka yung 34 na sabungerong nawawala. Ano ba naman to si Amy Marcos naman to? Sa bagay, kung ipagbabasihan natin ang nangyari sa anak ni Remulla, talagang malaya at matibay. 3 buwan lang laya di ba? Laya. Not guilty, acquitted, di ba? Importation of drugs yun, Marijuana pala, high grade marijuana. Tuloy. Harry Roque alleges bias on the part of the judge who granted bail to former Philippine Senator Leila de Lima. Roque says Judge Hener Guito was de Lima's favorite student at the San Beda College of Law. Si Roque, parang pag tinitignan ko, parang malaki talaga malaki. Malaki ang sayad. This was echoed by former Justice Chief Vitaliano Aguirre, who, like Roque, was a member of the Duterte cabinet. Roque believes Guito's alleged association with De Lima is a valid basis for the judge to inhibit from the former senator's last drug case. Guito... Talagang galit na galit si Harry Roque kay De Lima, Gusto niya mabulok sa bilangguan talaga, Talaga kung minsan yung mga abogado, mga boss, Maski mali, pipilit nila yan. Pambihira. Kahirap po ng Kaya, itong kaso ng asawa ko, sana, walang mangyaring hindi maganda. Kasi, yun nga, napakalakas na kaso, Sana yung kagalang-galang na judge, huwag magkamali sa kanyang magiging desisyon. Base sa mga dokumento, allowed De Lima to post bail on November 13th and set her free from nearly 7 years in detention. Kasi nga dapat maiwasan ang lahat ng bagay na magkakaroon ng alinlangan ng taong bayan na isang desisyon ay hindi patas. Dapat close at inayaang magdesisyon ang public prosecutors pag-decide kung sila'y mamumove for inhibition on that ground. The Philippine Solicitor General says he does not see any conflict of interest on Judge Guito's part. Menardo Guevara explained... Si Guevara naman, wala naman siya nakikitang conflict of interest doon sa naging desisyon ni Judge Guito. Pero si Harry Roque, bias daw. Dahil paborito raw na estudyante, naging estudyante raw ni Leila de Lima, yung judge. Tayo pag abogado, maski mali, lulusot nila.
Ginawa Japan. A judge would not need to inhibit if he believes his relation to the respondent does not affect his impartiality. If I were a judge, and for example, this favorite student of mine would appear, it doesn't follow na That you have to inhibit. papaboran ko siya simply because at one time he was my favorite student. So if the judge were a very O yan. Harry Roque, eto, ano niyo to Batang digong din yata to si, ano to Ano to? Gibara, di ba? O, Bartap Natcher pa to, Harry Roque. Ang kulit nito si Harry Roque. Ang mga abogado, ang hirap. Pumisan no? Napaulit-ulit, no? Atakin mo. May mga judges guilty. Aapila. Not guilty. Ewan ko, magulo. Kaya ako nagkakagulo-gulo, no? Dahil sa mga to, no? Dapat sana pag nagkamali ang desisyon ng judge, hindi nangyari nga Sabi, not guilty. Walang probable cause nakita rito sa lower court. Inapila sa guilty ka. Gaya ng galing kay Bong Navarro, di ba? Dapat yung nagsabing tapos dumating sa Ang gulo po talaga. Sa totoo lang, nagugulo po itong bansa na to dahil dito sa mga abogado na ganito, mga judges na ganito. Dapat sana pagka nagkamali yung judge, kulong. Gaya nangyari kay Hubert Webb. Guilty. Court of Appeal, guilty pa rin. Pagdating Supreme Court, mga ulol. Walang kasalanan yan, palabasin niyo yan. Isipin niyo yan, mga boss. Kawawa talaga pag wala kang pera dito sa kaso. Kaya nagkakaroon, come to the point, na yun mga umaasa, nilalagay na po sa kamay nila ang batas, lalo na yung mga naaapi, na alam nilang parang naloko sila. Kaya meron pong ito hindi naman ito kwentong kutsero. Meron mga abogado na napapatay. Meron din mga judges na namamatay. Dahil ganun Meron mga ganun Di po ba? Balik tayo dito sa Tama na yan. Yun na nga lang yan, no? Tungkol dyan sa ICC naman. Na kung makiki-operate o kung ay nako mga boss. Ba't ba magulo pa kayo? Samantala si Digong, wala namang kaatiyak tungkol dyan sa ICC na yan. Sabi nga ni Digong, come. At le-lecture ko kayo rito ng international law. His Excellency, ayaw na, hindi nyo makikooperate. Hindi nga po pwedeng hindi makikooperate. Sasabi na ng mga sa Kongreso, 3 na yung na makikooperate. Nagsusulong na makikooperate itong gobyerno na to sa ICC. Bakit ba yung gobyerno, si His Excellency, ayaw mo makipag-cooperate? Bakit ayaw nyo? Anong problema dun? Di pa naman, si Digong nga sabi, kam na ikaw naman, hinaharang pa ni His Excellency. Ganang makialam dyan. Daming nagsasabi, pati yung pinsan mo sa Kongreso, si Martin Romualdez, si Speaker, kasi, ay nako mga boss. Tsaka kanina napanood ko si Atty. Enzo. Sabi niya, sana mag-member na ulit tayo ng ICC. Kasi si Digong lang naman ang nag sa atin na hindi ayaw na nila mag-member dahil nga sa dami na nang namatay nung panahon niya na alam niya hindi pa. Yun nga ang sinilitis naman hindi naman nung tumiwalag siya nung mga patayan nangyari nung mayor pa siya hanggang doon sa time na doon yun ang nililitis, hindi naman na yung tumiwalag na di ba? Kaya lang tsaka yun nga pirmado mismo si Marcos, si His Excellency dun sa ICC na yan, rose statue na sinasabi na yan, rose statue na yan, kung ano-ano tattoo ba yan. Ginawa Japan. Ang gulo. Mga boss.
Si Digong nga payag na kam-kam-kam na Si Excellency naman, papasukin niya. Makika-operate na kayo. Operate lang. Yun lang, tsaka ito, papasukin nyo lang dito. Bahala ni ICC sa investigasyon, maski wag na kayong makipag-cooperate. Nandiyan naman si Senator Laila de Lima to cooperate. Hindi naman kailangan, basta makapasok sila dito. Teka ba, ibig mo ba sabihin kung papasok dito ang International Criminal Court para mag-imbestiga, without your cooperation, pwede. Kasi marami namang makikipag-cooperate sa kanila. Di ba? Yun lang yun. Wala nga namang gagawin ninyo yung sinabi ni Remulla na paa-aresto nyo yung ICC. Maganda yan. Tignan nga natin kung mapa-aresto nyo yung mga mag-iimbestiga rito ng mga international court. Sigurado nga na naman tayo. Pwede na naman tayong ilagay sa Guinness Book of World Record yan. Pilipinas lang ang nakapag-pa-aresto sa mga mga taga-ICC. Pilipinas talaga patawa Nga sa West Philippine Sea, diba, pinipilit natin, panalo tayo sa UNCLOS, sa Dahig, kung ano-ano, panalo tayo. Ayaw nang pumayag ng Anchek. Nagagalit tayo. Ngayon, eto naman, wala namang pag-iimbestiga lang International Criminal Court. No. Diba? Pero hindi malamang yan, mga politiko Iba yung sinasabi sa mangyayari. Mga boss. Ay, ang ganda ng mga boss, Baka hindi niyo pa napanood yung investigasyon, yung interview ni Epifanio Labrador kay Senator Trillanes. Ang ganda kagabi. 48 minutes lang po yun. Maganda talaga. At doon sinabi lahat ni Trillanes kung anong uring tao itong si Digong. At itong Duterte family. Ang ganda. Yung sana itatapi ko Kaso ko nga to kulit-kulit kasi. Hindi kami makikooperate. Makikooperate. Papasukin nyo lang, wag na kayo makikooperate. Pwede na marami namang makikipag-cooperate dyan. Nandiyan naman si Senadora Laila de Lima. Ano bang magiging cooperation nyo dyan? Sa mga mag-iimbestiga dyan. Ang iimbestigahan lang naman nila, yung hawak nila mga reklamo. Basta papasok lang sila, huwag nyo na sila pakialaman. Baski na huwag kayo makikooperate. Ganun lang yun. Diba? Si Harry Roque, kung ano-ano na pinagngangak-ngak, marami raw gagamitin kay Sara. Kung hindi impeachment, yun daw, baka ma-warrant of arrest ng sa mga Duterte, baka raw ma-warrant of arrest ng ICC, ganun-ganito, magulo utak ni Harry Roque, mga boss. Kung ano nung pumapasok sa tuktok niya. Wala pa nga, mag-iimbestiga pa lang Harry Roque. Pinangunguna mo ni ICC. Parang naman, Ewan ko sa'yo. Kaya tuwan-tuwa sa'yo si Atty. Enzo. Harry Roque. Anong nangyari sa tao na to? Human rights advocate ngayon, ganyan itong nangyayari sa kanya, Nagtatanggol niya yung dating sinisigawan niya na kriminal, mga Duterte, Pera talaga, mga boss. Ewan. Pero ako, ay, yung yung gusto mangyari ni Atty. Enzo, na sana bumalik na tayo as member of the ICC. Maganda naman, di ba? Pero para matapos na yan, let the people decide. Bakit hindi isabayan sa darating na eleksyon sa 2025? Yes or no lang. Diba, boboto, diba? Isabay na. Gusto nyo ba? Yun lang, yes or no lang. Parang diba? Yun lang ang tanong. Gusto nyo bang bumalik tayo as member of the ICC? Pwede naman. Dahil si Digong lang ang ayaw dyan Dahil nga yun, diba?
Isama na sa tanong yan. Sa eleksyon na darating. Pero yun nga, sana. Manual counting na itong 2025 na to para magkaalaman ng maayos. Makina na. Pag makina, nakita nyo naman nangyari, di ba? Nagawa na eh. Lang naman, di pa ulit gagawin. Di ba? Hindi nga malaman kung bakit ganyan katapang si Digong. Iba ka, di ba? Wala akong pakialam, maski mag-abant. Ito paano mga boss? Yung mga naniniwala pa rin dyan kay Digong, no? Mag-isip naman kayo. 120 pala ang ano dyan, mga nakaanib dyan sa padapa na sinasabi ni Ka-Percy. 120 kongresista. Ngayon yata, 13 na lang. Iniwan na yung si Digong. Siyempre, may dahilan yung mga yun, bakit iniwan si Digong. Di ba? Kayo naman paniwala pa rin kay Digong. Di ba? Yung mga kadikit niya yan, yung mga kongresista, nilayasan na siya. Sabi nga ni Digong, makapal din wala akong pakialam, maski alis na kayo. Di ba? Maski iwan nyo na ako mag-isa. Minsan, maiiyak ka na naman kung mga banat nito si Diggs. Ano masasabi nyo? Gongs D, pinailang kayo ng kasong grave threat, ay, magpakulong na lang ako. Ganon, Basta kayo, mag-ingat kayo sa pulis at saka military. Talagang akala mo, hawak niya talaga pa rin, di ba? Na kung may mangyayari sa kanilang mag-ama, magkakagulo. Dahil, hindi papayag ang pulis at military. Ginawa dyan pa. Ewan ko kung saan siya humuhugot, no? Na talagang hawak niya pa rin ang pulis at military. Nashanda siyang, kung ano man ang gagawin sa kanya, magkakagulo. Yun. Yun ang dating di ba mga boss? Ewan ko. Kagaya yung mga kongresistang nagsilayas na yan, doon sa kanyang padapa. Masisisi mo ba sila kung ganyan na klase? Kumbaga sa ang driver mo over speeding na. Maski ikaw ang pasahero, bababa ka. Baka pati ikaw madamay pa, di ba? Para ba? Baba na ako, wala ka na sa ganyan-ganyan ka na magmaneho di ba? Yan. Kaya yung mga patuloy na naniniwala pa rin kayo dyan. Ewan ko kung anong binilibad talaga dyan Ang nag-i-interview sa kanya si Appointed Son. Araw-araw sila yata nagkakausap na ni Appointed Son. Tapos may mga trolls, zombie. Kung ano na mas kaya sabihin, wala talaga. Ewan. Kung bisa talaga matatawa ka na lang sa pagsasalita Come, sabi niya. Lecturean ko pa kayo ng international law. Kayong mga puti itim, hindi Dito ako kukulungin kung sakali sa lahat ng magiging guilty sa kaso siya pa mamimili kung saan siya kukulungin di ba? At dito ako lilitisin, hindi ako doon papalitis. Kinawa dyan pa ewan natin kung sa popcorn ang kailangan malapit-lapit na next year na ilang na lang 2024 na yun na sinasabi nila Ronald Llamas tsaka ni itong si Senator Trillanes na early 2024 baaring magkaroon na ng resulta yung ICC na yan, Magkulab na po tayo mga boss. Ay nako, His Excellency. Huwag kang binibira ka na nga kita mo yung 125 million na binigay mo, kasalanan mo pa. Binigay mo kasi, sabi ni Digong Sino bang siya na binigay? Siyempre ginasta. Kung hindi mo binigay, hindi ginasta yun. Binigay mo, di ginasta. Kasalanan mo. Ay nako, His Excellency. Sabi nga ni Sara, in politics, there is no permanent friend. Di mo ba alam yun?
Si Sara na nagsasabi noon, dapat alam mo. Pati pa yung isang buo mo na nga, Romualdez na nga, sinasagasaan eh. Ano kasi Amy? Wala, mas kampi pa yata si Amy kaysa kay ano eh, di ba? Ewan. Ito. Dominador Abige. Welcome to the club, Dominador Abige. Sabi niya, ito na yung mga comments yung kagabi sa vlog ko. Sabi niya, tama lang yan, hanggang maaga pa, huwag na silang magpabulid sa kasamaan ni Digong New. Ayan na ang ICC, panahon na para matataranta ang mga dutae. Yun, talagang matataranta sila. Palakas pa ng loob di ba? Raul Villanada, shout out Greetings Kuya Rox. At sa inyong may bahay, mahal na presyo ng bigas, jeepney driver, krisis, sakita, bat, presyo ng krudo. Alin ang nabanggit ni Digong nyo dyan sa gusto? Anong nabanggit ni Digong nyo dyan at gusto uli daw sumuong uli sa politika? Wala. Basta, sinabi lang naman Digong, di ba? Subukan nyo impeach si Sara. Balik ako sa politika. Mag-senador ako o kaya vice president ako. Kala mo, meron pa siyang ano. Pero hindi natin masabi, no? Yung mga salita ni Digong, no? Parang may hawak siya talagang alas eh. Hindi lang isang alas Hindi lang 3, 4. Parang talagang subukan niyo pag ako babalik ako sa politika maski matanda na ako. Mag-vice president ako, Si Digong, pag sinabi ni Digong, may hawak si Digong, diba? Lord, Raul Villanada ulit, Ang BP ngayon, ano ang mga nagawa o gagawain ito para mapagawa ang mga silid paaralan, mga bubong, ay mga bagong libro, mga silid-aralan, feeding program sa mga paslit na estudyante. Alin na dito nagawa nito? Hirap naman ang tanong mo. Ay, nako. Parang ang hirap yung tanong mo, Raul, totoo. Para akong naghahanap ng karayom sa damo. Yannick Ordobes, shout out. Wala. Ayaw nilang mahilig mahilig manakot at isama sa drug list. Kung di ka sasama, hindi titigil yan. Malaki ang naibigay ng China hanggat huminga yan. Mike Villanueva, shout out. Minura nga ni Digong ang Panginoon Diyos. Kaya nga, di ako makapaniwala kay Digong, kay Buloy, na talagang ang Panginoong Diyos ang nag-appoint sa kanya. Pwede yung isang Diyos. Yung kabaligtaran ng Panginoong Diyos. Pero Panginoon din yun. Panginoon ng talagang mga kasamaan, di ba? Tingnan mo. Lahat naman ang tinuturo niya, di ba? Manghingi kayo ng limos at ibigay nyo sa akin. Di ba? May night duty pa si Kumag, di ba? Ayan po. Pero ang dami pa rin may sakit na tanganisim virus na naniniwala sa kanya. Mike Villanueva ulit, Malakas ang loob ni Duterte na tumabo kasi alam niya na trilyones ang pera niyang ninakaw at kayang bilhin ang mga botante. Pwede yan, Mike. Makise, shout out, sabi niya. Good day po, Sir Rox. Yes po. By the time dumating ang eleksyon, nayari na ng ICC si Digong. Kaya malakas ang loob niyang magbanta. Manahimik na lang siya at mag-enjoy na lang siya sa kanyang pagtanda. Maraming salamat, Sir Rox. Ingat po kayo palagi and God bless. Always po. God bless, Makise.
Shout out S. Makise, sabi ni Al Olalia. Shout out Al Olalia, nandiyan na siya. Stick War Legacy, shout out Boss, okay lang yan. Hayaan natin mag-ingay. Nang mag-ingay si Digong. Nakakatuwa nga siyang panoorin. Hayaan natin siyang magkalat. O, diba? Talagang puro pagkakalat na ginagawa eh. Nilalayasan na nga nung mga kasama niya dati. O, diba? Ito naman mga zombie ni Digong. Tuk. Dapat magtanong kayo sa sarili nyo. Lumalayas na yung mga dating kasamaan eh. Kayo, Duterte pa rin kayo ng Duterte. Sira talaga. Moody Muma, shout out Hi sir, good evening po. Yung matitinong mga Pinoy, mahirap paniwalaan ang mga Duterte. Kayo na lang ang magboboto sa mga sarili ninyo. At isa pa, ang member ng Nikki Bulok ang boboto sa mga Duterte at ang COMELEC na pag-asa ng mga Duterte. Pero ang matitinong Pinoy hindi matatanggap dahil sa gumawa ninyo sa kawalangyaan sa buong bansa. Kung papanig ninyo ipinapaikot ang isip ng mga matitinong Pinoy. Salamat po, sir. Hirap basahin kay Moody Muma. Elizabeth Iscare, shout out Good evening, Sir Rox. Ay nako, yan ang hirap sa mga Duterte at ayaw talaga nilang magpatalo. Kailangan mas makapangyarihan sila at may pananakot pa itong ginagawa sa administrasyon. Bakit? Kasi nga, anytime from now, pwedeng isuko ni BBM yan si Digong na yan sa ICC. Kaya todo pananakot nila dito. O ayan na lang ang pwede nilang gawin para nga naman di basta-basta sila kikilos ng makakaapekto sa pag-iimbestiga sa kanila at pagpasok dito sa ICC. Yun lang naman ang kinatatakot nila, di ba? Kasi nga, nagtatapang-tapangan lang naman itong mga Duterte. Hay naku, sabi ni Elizabeth. Friend Jaime Bingson, shout out Belinda Magtangob, Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan mga boss. Sabi niya, paano naman Karoke? Ngayon pa lang na-realize na kung gaano kayabang at kahalimaw ang dating presidente. Mainit naman ulo ni Jaime. Ladies Anita, shout out. Long time no si Ladies Anita. Sabi, magandang gabi, Sir Rox. Sensya na po. Ngayon lang po ako bumalik sa programa mo po. Dalahin ko po ang health condition ni labing misis mo po. Be strong po sa anumang pagsubok. Kapit po tayo sa mahal nating Panginoong Jesus. Amen po. Mabuhay ang itong programa. Salamat, Ladies Anita. Long time no see talaga, Long time no talk, Sumagot si Reynaldo Gonzales, It's okay, Ladies Anita. Okay naman. Lahat ng welcome palagi kay Karox. Mahalaga, di nakakalimot at nakikibagay sa mga talakayan ni Karoke at walang nagkakasakit sa atin. God bless. Diba? Hindi tayo pa malakas ako kay Lord, mga boss. Kala nyo totoo. Ramon Valencia, shout out. Good morning, night, bossing. Hindi na makakatakbo yan. Pilay na yan. Kandidato na yan sa lupa. Oo nga. Malapit ng Ay nako, Digong. Ramon Valencia ulit Bossing, kamusta na lang sa lahat ng mga Karox Warriors? God bless us all at good health sa Commander. Salamat Ramon. Ladies Anita ulit Sabi niya, hindi dapat gawin yung phase out ng mga jeep. Walang ang LTFRB. Pinagpipilitan ang modernization ng sasakyan na nagkakahalaga ng 2.5 million. Ang monthly daw po, sabi ng isang nakabili ay 24,000. Kapag nagkaroon ng diferensya ay wala siyang pambili ng spare parts.
grabing pahirap, labis na ang pagpapahirap sa taong bayan. Diyos po natin, help mo po ang mga jeepney owners, lalo na ang mga drivers. Wala, lahat ng gobyerno na to eh. Sa halip na habulin nila yung mga korupsyon ni Digong, ang nakikita yung mga kawawang mga ewan ko ba? Billion yung korupsyon ng nakaraang eleksyon administrasyon eh. Hindi na nga hinahabol. Nanggugulo pa rito sa kanyang administrasyon. Pero sabi ni His Excellency, okay lang kami, wala kaming problema. Hindi ko alam to si His Excellency kung tulog o wala raw, okay lang daw eh, di ba? Wala naman daw siya nakikita. Ewan ko sa iyo. Kayo ba? Ano ba masasabi niyo kay His Excellency? Ha? Ramon Valencia ulit Bossing, nawala na yung power ni Kibuloy. Hindi niya natunugan yung lindol. Tabogo na lang ang naniniwala sa kanila. Oo nga pala Kibulok, ba't di mo napahinto yung lindol sa Jensan? Malapit ka ron Uy, mga naniniwala pa dyan, anak ng pusa. Kasalanan, alam nyo, pag talagang kayo nagpakatanga sa mga ganyang klaseng kulto, kasalanan na po sa Diyos yan. Nakikita nyo na nga na hulog yata ni Taning yan eh. Ginagago na kayo, punta pa rin kayo ng punta, samba pa kayo na samba. Naku. Bukas, pakikita ko yung istorya ni Kibuloy. Meron ako nakita kung paano kung ano nangyari kay Kibuloy na yan. Tuloy natin. Kalatibaya, shout out. Good evening, Karoke. Laban lang, Karoke. Huwag kang umatras. Lai, dito nga tayo binigay ni Lord. Paulit-ulit ako, mga boss. Kaya po ako nandito, si Lord. Paulit-ulit. Ito siguro ang aking tatanungin utang na loob dito sa aking hipag na baliw. Kung hindi baliw yung hipag ko at hindi naging sugaparo sa mana ng asawa ko, hindi ako mapupunta rito, hindi puto ang aking bread and butter. Meron ho akong hanap buhay kaya lang medyo mahina nga kasi nga kinapo sa kapital, yun ho yan. Tsaka yung pandemya, saka ako napunta rito, di po ba? Pero pasalamat po at nagkakilala tayo, mga boss. Napunta po ako dito sa mga matitinong tao. Bagay, wala naman hong bobo. Pagka nakakita ako ng bobo, wala po akong tiyagang makipagtalo sa tanga. Tanga na nga, makikipagtalo ka. Di burahin mo lang. Kaya nga ayaw ako mag-live eh. Pag nag-live ako, papasok yung mga tanga na yan. Manggugulo yan. Hindi ko. Diba? Dito pag nakita ko pala tanga, bura. Di po ba? Hello, Miss Akira Milos. Good day, sabi ni Kalatneo. Shout out, Akira Milos. Librado Ludovico, shout out. Sabi niya, blessed morning po, Karoke, and to all Karoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Po, stay safe and healthy. Buti na lang, buti na sa iyo, tandang durian tutae. Sorry ka, Rox. O volume mo na. Lagot ka na. Tanda, wait ka na lang. Nakahanda naman siya. Kam. Sabi niya, librado, kala mo, siga yan. Le-lecture ang pangaraw niya, international law, yung mga international criminal court, mga judge, mga hukom dun di ba? Mga investigador doon. Siya pa magle-lecture, gaano katindi tama nito. Talaga Perdes and One, shout out. Good evening po, Karox. Yan ang pahayag ni Digong, ni Duterte sa SMMI nitong mga nakaraang araw at linggo ay puro babala sa Kongreso. Marahil ito ang dahilan na umalis sa kanya ang partido ang ibang kongresista. May panunumbat ito. Siguro, ang kinainis ng mga kongresista, yung imahe ng Kongreso na tinamaan ng mga pahayag ni Duterte. Totoo. Ito kasi si Duterte,
Kumbaga sa ano, ito uri ng taong ano eh. Pag natapalang ka at tumanggap ka sa kanya, ang akala niya, maski na ano na ang gawin niya, ganun ka na lang ganun. Hindi lahat si Harry Roque at saka si Panelo. May isip po yan sa Kongreso, binababoy mo na eh. Oh, in the sense na, kung ano man ang naibigay ni Digong dyan sa mga nandiyan dyan sa Kongreso, napakinabangan naman niya yung mga yan eh. O, di ba? Nung panahon niya eh, syempre, lahat ng ano, sige, basta meron din kami. O, di ba? Eh ngayon, wala ka na eh, wala ka na nga binibigay, binababoy mo pa kami, tabla. Ganun yun eh. Tabla tayo. Gaya na sinabi ni Sara, there is no permanent friend in politics. O, di ba? Simple. Sancho Panza de la Brocha, shout out. Friend Amy ulit, oh. Magkampi-kampi na kayong mga halimaw, pero wala na kayong magagawa dahil malapit na ang katapusan at kayabangan ninyo. Totoo yan, Friend Amy, ha? Friend Amy ulit. Maraming pera ang mga halimaw ng Davao, pero hindi sila mananaig pag Panginoon Diyos na ang humahatol sa mga hindi makataong pinaggagawa nila. Totoo yan, Friend Amy, ha? Friend Amy Bingson ulit, oh. Bastos na at mayabang pa ang halimaw sa Davao. Yung tandang niyang yan ay super yabang pa rin. Super yabang pa rin siya habang ang pagmumuka ay mukha ng bangkay. Na-high blood na naman si Friend Ivy Bingson. No? Wala. Pero din sa naman ulit, oh. Karox, sana yung modernization ng jeepney ay palit na lang sa brand new Euro 4 diesel na makina. Tapos yung body typical na passenger jeep para tuloy pa rin ang mga shop na gumagawa ng passenger jeep sa iba't ibang bayan o probinsya. Tama. Ibig sabihin, hindi maapektuhan ang hanap buhay ng latero at mga mekaniko sa ating bansa, sa ating bayan. Kasi po aabot sa 2 milyon o higit pa ang buong unit. At ang makikinabang dito ay yung malalaking kumpanya tulad ng Amasora, Santa Rosa Bodybuilder at gumagawa ng bus. Kung brand new Euro 4 diesel engine, nasa 500,000 pesos lang kumpara sa minibus na 2.5 million. Gobyerno na makikipag-ugnayan sa Isuzu, Mitsubishi at Hino sa Japan. Sana nga ganun, Ferdinand. Ha? Friend Shervin sa Peda, shout out. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss, ha. Sabi ni Tia Daily, oh. Teka, inom muna tubig. Sabi niya, oh. Muli po ay bumabati po ng may masayang ngiti inyong basyang team, Tia Daily. Sa inyo pong lahat, mga mahal kong ka-warriors, ha? Sinasabi ko naman po kasi dito sa aking katropang si Ingkong, kami surrender na lang. Kumbaga sa gamot na pamahid sa Rayuma, kami po wala ng bisa. Kahit ano pang pananakot, paninindak, o pagkuda, idamay pa pati ang mga pulis at matulis at mga arming dapa. Ano? Arming dapa. Ha? Sinasabi ko naman sa iyo, Ingkong, iwagayway mo na lang ang bandera natin. Di yan sasama sa atin. Sa kangkungan lang tayo pupulutin. Tapos na ang ligaya. Tayo ay expired na. Ang panlaban na lang natin ay isang butanding. Nangawa ng ngawa. Ganon din si Toko. At ang pinaka-VIP sa lahat na ayaw pa ring papigil at sumurrender sa pagkuda ng kuda na hinahunting na ng wanted sa FBI si Ingkong Kibulok na pwedeng ipambala na lang sa kanyon para magkaroon naman ng silbi. Kinam mga buwisit, na naman siya. Mga pesting yawa talaga itong mga tropa kong mga uuga-uga na. Pero ayaw pa rin magsitigil. Walang ginawa kundi humirit ng humirit
butatang-butata na nga eh. Hoy, mga Indoropot na buwisit, yang si Ingkong painumin ng pamburga kontra bulate. Baka sakaling mahimasmasan ng utak, sumamang kusa sa ICC. Hay, naku po naman, sarap talagang pagpipitikin ng mga lawlaw niyang lubot. Itong mga kurimaw na to eh. Buwisit, oy, magsilayas nga kayo. At baka uminit na naman ang ulo ko sa inyo. Pinakikirot nyo palagi ang rayuma ko, mga buwisit. Impong basyang lalayas na muna, dadaanin ang galit sa pagsusumba. Nagsusumba ka ba, Tia Deli ka, ha? Para mawala ang kirot ng rayuma, before I end po Sir Rox, hello sa ating kasama na sister na nag-mention ng inyong pong basyang Tia Deli. Hello po sa inyo, sister. Same din kay Sister Amy Bingson at sa lahat po ng nauumay pero nagmamahal sa inyong Tia Deli. Sorry at salamat po. Dinadaan ko na lang po sa haba ng nobela ang mga nakakaumay pong ganap sa ating kaawa-awang lugmok na bansa. Sa inyo pong lahat, tunay na nagmamahal ang asungot niyong Tia Deli. Sobrang papasalamat palagi sa ating Master Rox kahit ubod po ng haba, talata na kasaysayan at sobrang nakakahingal. Ang gulo mo, friend. Pinagbibigyan at ang makulit ninyong Tia Deli. Good night po. Ingat palagi Sir Rox. Promise, babawi. Ay, nako. Elizabeth Iscareo. Sir Rox, ito namang si Sarah. Siyempre, bilib siya sa tatay niya. At tagapagtanggol niya, ito ngayon, hay, nako. Like father, like daughter talaga sila. Lalo pa. At sa dami ng kakamping inilagay nila digong na yan sa ating gobyerno. Kaya malakas ang mga loob nitong mga Duterte. Kaya hanggang ngayon, ang tatapang pa din. Isipin nyo, pati itong naging pangulo natin, nangangatog sa takot sa kanya. Pag naging mahina pa itong BBM na ito, baka bigla na siyang mawala dyan sa Malacanang at mga Duterte na naman ang hahawak sa ating bansa. Kaya dapat mag-ingat itong BBM na ito. Diba, Sir Rox? Sabi mo pa. Sabi nga ni Kapersi, mag-ingat ka, bong bang bang. Kapersi, huwag ka munang aalis. Dito ka lang. Gabayan mo ang mga oposisyon. David Alvin Mendoza, shout out. Good evening po, Rox, at sa mga Roque Warriors. Nag-iba na po ang stance ni Justice Secretary Boying Rimulya. Ang sabi po niya ay kailangan ng malalim na pag-aaral ang desisyon ukol sa ICC. Doon nga ako nawindang eh. Kailangan ng malalim. Bakit? Mga boss naman. Justice na. Sinabi na nga ni Digong, kam. Ano pang ano? Ba't ano pa pag-aaralan nyo? Payag na nga si Digong, kam na eh. At le-lecturean niya yan. Ano ba? Ba't ano pang masusing pag-aaral? Yun nga iimbestigahan, kam na eh. Ano? Napag-ahalata naman kayo mga sir. Dati po matigas ang salita niya na hindi pwedeng pumunta ang ICC sa bansa natin. Pero ngayon, nag-iba na po ang ihip ng hangin. Mukhang papasukin na ang ICC sa bansa po natin. Papasok at papasok yan. Huwag na lang sila makialam. Nandiyan naman sila Senator Laila de Lima, sila Trillanes, nandiyan naman sila. Alam po nila siguro na malapit na mag-request ang ICC na mag-iimbestiga tungkol sa extrajudicial killings na nangyari sa bansa natin. Nag-request na yata eh. At naisip po nila siguro na baka masanksyon ang Pilipinas kapag di nakipag-cooperate sa ICC. Malamang. Bakit ba kasi isa sa alang-alang mo ang kapakanan ng buong bansa para lang sa isang butae na nagpalugmok sa ekonomiya ng Pilipinas? Galit na si David. Pasensya na po, napahaba ang salita ko. God bless po sa ating lahat. God bless, David Alvin Mendoza. May nag-reply.
Si Albert, shout out Alberto Olaer, ha? Sabi niya, Karoke, sana magising na ang mga hindi pa, Karoke, sana magising na ang mga hindi nag-iisip na mga bubutante at painumin ng pangpatulog na melatonin para matulog ng mahimbing sa loob ng kulambu ang mandaraya sa panahon ng eleksyon. Ang matandang taga Davao hanggang matapos ang bilangan sa resulta ng eleksyon bago siya magising. Karoke. Oh, galit si Alberto. Shout out Aris. Sabi ni Aris, malapit naman tayo mag-isang oras, Sarap Wala nang kata si Digong, kaya naglalayasan na ang mga garapata sa katawan ng payat at galising aso. Kaya ang ginagawa na lang ni Digong ay kumakahol na at manakot, ngunit wala nang natatakot sa kanya. Sa ngayon, pinagbibigyan pa siya ni BBM, ngunit pag nagkaroon na ng tiyempo si BBM, ay ibabagsak din itong si Digong. Kaya BBM, maghanap-hanap ka na ng tiyempo. Totoo. Tagal niya naman tsumempo kasi. Federico Mandak, shout out niya. Serox, hindi na magampanan ni Sara ang trabaho niya kasi puro politika ang nasa kukote nilang mag-ama. Na ito na walang direksyon, keso maghanda raw ang taong bayan sa darating na taghirap kapag siya ang nating presidente at senador naman ang tatay niya ay totoong taghirap na mararanasan ng Pilipinas. Yun ang ibig niya sabihin na paghahanda at tuluyang masasakop ng Pilipinas ng China. Talagang maghihirap tayo. Wag naman po, Lord. Totoo. Johnny Be Good, shout out. Gandang gabi, Karoke. Good news sa maraming kaalyado ni Digong. Maraming kaalyado ni Digong ang kumakalas sa partido nila. Kaya lang, may alas at kontrolado pa rin ni Digong si BBM at si Rimulya. Kaya hindi pa rin makakapasok ang ICC. Sana lang, balang araw magbago ang ihip ng hangin. Totoo yan. Pero, maski na wag silang, Rimulya, si His Ex, papasok at papasok yan. Yung nga maganda O, di pa aresto nila para magkakitaan na kung paano. Kung kaya nila, di ba? International Criminal Court, gandang balita. Headline, pinaaresto sa Pilipinas ang mga investigador ng International Criminal Court. Patay kang bata ka? Okinawa, Japan. Cassandra Daisy, shout out. Wala nang asim ang mga Duterte. Mga Pilipino na mahihina ang utak ang bilib pa sa kanila. Huwag nating hayaan makontrol ang mga bubutante na ito ang bansa natin. Totoo yan, Cassandra. Cassandra Daisy ulit, 13 na lang ang natitira kay Digong Jo. Ano yan? Baseball or softball team? Pag-anim na lang, basketball team ng mga tanga. Ito. Alexander Ork. Shout out. Alexander Ork. Humingi siya ng confidential fund. Binigyan ng kalahati ng hinihingi niya. Ginastos ng 125 million sa 11 days. 11.3 araw-araw loob ng 11 days. Tapos pagbibintangan si PBBM, walang hiya. Huwag iboto ang mga Dutertes. Walang malasakit sa bayan, kaya magkandidato para magpakababoy. Yan ang sabi niya. Applicant side, shout out. Si Al Olalia, sabi niya. Yan ang kalakaran. Kung nasaan ang darak at sabsaban, doon maglilipatan ang mga balimbing. Ang mga politikong walang prinsipyo. At ang layunin ay pansariling kapakanan. Maganda sana yan dahil ang tinatalikuran nila ay isang palalo at adik sa kapangyarihan. Ang nakakalungkot lang ay pare-pareho silang trapo. Magandang araw, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless us all. God bless.
Al-Olalia. Sumagot si Reynaldo. Haba ng sagot. Ha? Sabi ni Reynaldo. Tama Al-Olalia. Mga nagmumukhang baboy na sumasabsab sa labangan kumpara sa puno ng sampalok, payong niyugyog, magkakalaglagan at hindi muna mapipili kung hinog o bulok. Nagkakalaglagan at ang labanan kasi ngayon sa gobyerno pakisamahan sa pera ng bayan para bagang magyegera at nagkakanya-kanyan. Mabuti pa nung pandemya, alang mayaman, alang mahirap, at kahit papaano nagkapantay-pantay. Pero ang mga politiko ngayon langkay-langkay sa kaba ng bayan. Kung sumabsab, ibang klase. Pilipinas na meron tayo ngayon. Ang watawat pabaligtad na, inangat ngayon pag nagpa-flag ceremony. Ganun ba? Eli, shout out, sabi niya. Yan ang dahilan kung bakit nagwawala ang mga dutae. Alam na nila na hindi na sila sisikatan ng araw. Nakahanda na ang mga yan papuntang China para magtago. Pwede. User, shout out, user. Panic move si Digong, sabi niya. Totoo. Reynaldo Gonzalez, shout out, sabi niya. Ay, Roy Makapinlak, shout out, my friend, sabi niya. Karox, sabi ni Mab, gigipitin mga OFW natin. Trade import and export ng member states ng ICC. Tataas ang bilihin at wala ng Pilipinong makakapunta pa ng ibang bansa, nilalalo na ang mga justices at opisyales natin kapag di tayo makikipagtulungan. Masyado na tayong piniperwisyo ni Digong, kahit trilyon na kinulimbat at 30,000 ang napatay, sovereignty raw. Malaki mas mawawala sa atin kung di didispatchahin si Digong. Totoo, Roy Makapinlak. Marilo Pabianak, shout out, kanya. Majority na po ang natatauhan sa PDP ni Digong. Grabe na po kasi pinakikita niya na di magandang ugali sa mga member ng House of Representatives. Insulto na po sa side ng mga Duterte ang nangyayari. Good day po tayo at mga ka-warriors. God bless us all. God bless, Maril Pabianak. Ito. Retiring soon, shout out, sabi niya. Boss Rox, si Robin Hood, tahimik ngayon. Pumubuelo siguro at maglalabas uli yan ng kahiyan. Oo naman. Retiring soon kay. Baka hindi niya alam kasi pinag-uusapan. Ano ba? Shout out Jane Laibana, my friend. Wala kaya tang comments, 3JCO pa. Oy. Brother Eli Asisio, shout out. Adorasyon di Maranan, Mirna Regalado. Divine Wilson, my friend. Divine Grace. Eman Escalona, Balong. Shout out Balong. Long time no talk tayo. Tawag ka pag may time ka, or other way around, ako tatawag sa'yo, diba? Magandang gabi po, mission accomplished mga boss. Munti tayo na isang oras. Magbigay ho kayo ng komento dito sa mga makukulit na to. Papasukin, hindi papasukin nyo tindi. Sabi na nga ni Digong, kam. Ano ba kayo? Kam lang, di nyo pa alam. Para pag-isipan nyo pa na mahaba yan. Kung papapasukin o makikooperate kayo o whatsoever. Ewan ko sa inyo. God bless. Good night, mga boss.